Pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission at Bureau of Internal Revenue kung paano mayaalis muna ang value-added tax sa system loss charge para makabawas kahit papaano sa electric bill. Yan ay habang hindi pa naamyendahan ng batas na tuluyang magtatanggal sa naturang singil. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dumoble ang bayarin sa kuryente ni Cathy noong kasagsagan ng tag-init. Kaya tanong niya, kailan kaya magkakatotoo ang pagtanggal sa system loss charge na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address. Sana, kung totoo, kung puro lang din naman, sabi-sabi lang, lalo na nga, pataas ng pataas yung kuryente. May binuunang Joint Task Force on System Loss ang Department of Energy kasama ang ilang ahensya at mga distribution utilities. Pero kailangan umanong amyendahan ng batas habang hindi pa naaamyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, pinag-aaralan na ng Energy Regulatory Commission at ng Bureau of Internal Revenue kung paano maaaring alisin ang value-added tax sa system loss charges. Kung wala ang 12% VAT system loss, 21 pesos ang matitipid ng mga sambahayang kumukonsumo ng 200 kWh kada buwan. Mas malaki pa kung malaki ang konsumo. Pero magkakasamuna ng public hearing kasama ang mga energy stakeholders at sumangguni sa Bureau of Internal Revenue. By first week of September, we'll already finalize the resolution and hopefully at around that time, the BIR is also ready with its own issuance should it agree with our position now. Para naman maalis ang bayad sa non-technical system loss tulad ng nakaw na kuryente, kailangang pautangin ang mga electric cooperative para hindi sila malugi. If 100%, if bukas sabihin ng ERC, tanggalin natin, NEA will be needing additional loan equity fund of 10 billion to extend loans to the electric cooperatives. Habang may system loss pa, pansamantalang ginhawa ang bawas singil sa kuryente na 4 centavos per kilowatt hour. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.